Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito, ay ang pelikulang, Ants, na pinalabas sa taong 1978. Halina't atin nang simulan. Sa kailaliman ng lupa, may nakatirang langgam na nagngangalang Z. Hindi tulad ng ibang mga langgam sa kanyang kolonya, siya ay madalas na nag-iisa at nag-iisip ng isang magandang kinabukasan. Nabuhay si Z sa isang balisang pagkabata kung saan siya ay pinabayaan ng kanyang ina, dahil sa mayroon siyang milyong mga kapatid. Pakiramdam ni Z na nasasayang ang kanyang buhay sa kolonya, dahil ayaw niyang maghukay ng putik at magbuhat ng mga bato sa buong buhay niya. Gusto niyang tuklasin ang mundo sa labas at narinig ng kanyang psychiatrist ang lahat ng kanyang iniisip, kaya naniniwala ito na si Z ay hindi normal na langgam. Si Z ay bumalik sa kanyang trabaho, at wala siyang kakayahan kahit sa pinakamaliit na gawain, pero sa kabutihang palad, ang kanyang katrabaho na si Azteca ay isang mabait na babae at tinutulungan siya paminsan-minsan. Nagkaroon sila ng konting pag-uusap hanggang sa tawagin sila ng kanilang supervisor, dahil bubuo sila ng malaking bola at babasagin ang mga bato. Ipinaalala sa kanya ni Azteca kung paano magiging matagumpay ang gawain, ngunit talagang kinakabahan si Z, siya ay gagampan bilang lubid ng langgam, at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Azteca. Sa una ay nagtagumpay siya ngunit pagkatapos ay naduduwal na si Z. Siya ay masusuka na at binitawan niya ang iba pang langgam, sa sandaling iyon ay tuluyan ng bumagsak ang ant ball. Ang pinuno ng hukbo na si General Mandible, ay nasaksihan ang walang ingat na pangyayaring ito at tinawag ang manggagawang langgam na isang grupo ng mga talunan. Siya ay isang bastos na lalaki na may mahigpit na mga patakaran. Inutusan niya ang supervisor na kumpletuhin ang gawaing paghuhukay sa loob ng deadline, gaano man ito kahirap. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang tagapayo na si Colonel Cotter. Naniniwala si Mandible na ang kolonya ng anay ay nagbabalak na salakayin ang mga langgam. Pero bago ito mangyari, ay dapat silang umatake na. Kaya inutusan ng general ang hukbo na maghanda, at makipagkita sa reyna upang makuha ang kanyang pahintulot. Dito ay nalungkot talaga ang reyna nang marinig ang pagtataksil ng mga anay. Matagal nang namumuhay ng payapa ang mga kolonya, ngunit para sa kaligtasan ng kanilang kinabukasan, dapat silang magdeklara ng digmaan. Samantalang ang kasintahang babae ng general, na si Prinsesa Bala ay nagulat din sa balita. Gusto niyang kausapin pa ng kaunti si Mandible, at gusto niya itong makilala ng mas mabuti bago ang kasal, pero mukhang walang gaanong oras ang general. Hindi gusto ni Bala ang nakaka-suffocate na buhay sa palasyo, gusto niyang mamuhay ng malaya kasama ang mga tiyahin niyang nagtatrabaho. Sa kabilang banda, naiinggit ang mga manggagawa sa mga royal at isa sa kanila si Z. Naupo siya kasama ang kanyang kaibigan na si Corporal Weaver, at buong puso niyang sinasabi na nais niyang baguhin ang kanyang kapalaran ngunit hindi niya alam kung papaano. Iniisip niya kung mayroong isang lugar kung saan siya ay nabibilang, pero biglang isang matandang langgam sa tabi niya ang nagbunyag ng isang katotohanan. May isang lugar na tinatawag na Insectopia, para itong langit para sa mga langgam. Maaari silang mamuhay ng malaya doon nang walang anumang paghihigpit sa pagtawag, at makakuha ng walang limitasyong pagkain. Ang ibang mga langgam ay hindi naniniwala sa matandang lalaki, ngunit si Z ay labis na namamangha. Kaya nagsisimula na siyang mangarap na makita ang Insectopia. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, ang musika ay tumutugtog at ang lahat ng mga langgam ay nagsimulang sumayaw ng magkakasabay. Ayaw ni Z na sumama sa kanila at nanatili sa kanyang upuan. Hindi niya alam na si Prinsesa Bala ay palihim na pumunta doon at gustong makipagsayaw sa kanya. Nang makita ang kanyang kagandahan, hindi niya matanggihan ito at tumungo sila sa dance floor. Alam ni Z ang isang kakaibang sayaw at itinuro din niya ito kay Bala. Sila'y namumukod tangi sa karamihan at dumating ang mga sundalo upang magtanong. Pinagtanggol naman ni Bala si Z at na-trigger nito ang mga sundalo, kaya nagsimula silang magsuntukan at sumali rin ang iba pang langgam. Ang dance floor ay naging ganap na magulo, at dumating ang mga maharlikang gwardya upang hanapin ang prinsesa. Kinailangan agad umalis ni Bala, ngunit nalaman naman ni Z na siya pala ang prinsesa at tinanong niya ito kung kailan sila muling magkikita. Sumagot naman si Bala, na hindi na kailan pa man. Pero bago ito umalis, ay binigyan ng prinsesa si Z ng isang halik at siya'y napaibig kay Bala. Ngayon ay hindi siya makapag-concentrate sa trabaho,
at iniisip ang prinsesa habang kumakanta siya ng mga romantikong kanta. Ilang oras siyang naghihintay kay Bala sa bar, ngunit hindi na ito muling nagpakita pa. Kaya nagpa siya si Z na gumawa ng isang malaking hakbang, palihim siyang pumasok sa lugar ng mga sundalo at ginising si Weaver sa kalagitnaan ng gabi. Nabalitaan ni Z na sasalubungin ng mga sundalo ang mga maharlika sa palasyo, kaya gusto niyang makipagpalitan kay Weaver, at magkaroon ng pagkakataong makita muli si Bala. Siya ay naging ganap na bulag sa pag-ibig, at hindi nalalaman ang panganib na dala nito sa kanyang sarili. Kinaumagahan, si Z ay tuwang-tuwang nagmarcha kasama ang mga sundalong langgam. Nagtitipon sila sa palasyo at kumaway ang mga maharlika sa kanila. Sinusubukan ni Z ang lahat para makuha ang atensyon ni Bala, ngunit hindi niya napapansin si Z sa karamihan ng mga langgam. Pagkatapos ng mga pagbati, si Mandible ay naghatid ng kanyang talumpati laban sa mga anay. Sinabi niya na hindi mahalaga ang individual na buhay ng bawat sundalo. Ang sundalo ay nabubuhay para makipaglaban, at mamatay para sa kanyang kolonya ng mga langgam. Hindi sineseryoso ni Z ang sinabi ng general, at sa tingin niya ay babalik na sila sa kanilang mga silid pagkatapos. Pero sa katunayan, pupunta sila sa lugar ng digmaan ngayon. Dahil dito ay nagsimulang magpanik si Z at sinubukang tumakas, subalit ang bawat pagtatangkang makaalis ay walang silbi. Nagmarcha ang mga sundalo patungo sa lugar ng mga anay at sila'y sumugod, habang naitulak naman si Z paloob. Siya ay nagdarasal para sa kanyang buhay, at nagtatago sa likod ng kanyang kapwa sundalo na si Barbatos. Ang mga anay ay 10 beses na mas malaki kaysa sa mga langgam, at sila'y umaatake mula sa lahat ng sulok. Ang mga malalaking nilalang ay pumapatay ng 12-dosenang mga langgam sa isang tira lamang. Dito ay nagbigay ng patpat si Barbatos kay Z, at pinayuhan siyang ipaglaban ang kanyang buhay. Wala siyang sapat na lakas ng loob para gawin iyon, kaya tumakbo na lang si Z at nahulog sa isang butas. Nang makaakyat siya pabalik, ay natapos na ang digmaan. Ang mga bangkay ng langgam at anay ay nakahandusay kung saan-saan. Nang bigla niyang narinig ang pangalan niya, tinawag pala siya ni Barbatos at nawala ang kanyang katawan sa labanan. Bago ito mamatay, pinayuhan niya si Z na huwag gawin ang pagkakamaling ginawa niya. Sa halip na sundin ang mga utos gaya niya, si Z ay dapat gumawa ng isang bagay para sa kanyang sarili. Matapos sabihin ang huling paalam sa magigiting na sundalo, bumalik si Z sa kanyang kolonya. Natutuwa si Mandible sa narinig na winasak nila ang kalaban, at hindi man lang inalala ang sakripisyong ginawa ng mga kawawang sundalo. Gayunpaman, nagulat siya kung paano nakabalik si Z ng buhay. Iniharap siya sa buong kolonya at ang lahat ay nag-cheers sa kanya. Siya ay naging isang bayani ng digmaan, at gusto rin siyang makilala ng reyna. Hindi nararamdaman ni Z na tama ang ideya ng pakikidigma. Ang pagkawala ng maraming buhay ng sundalo para isakripisyo ay tutol siya. Ayaw ni Mandible na magsalita siya kaya tinakpan ang bibig niya, pero humiwalay si Z at nagmamadaling kausapin si Prinsesa Bala. Sa wakas ay nakilala na siya at ipinagtapat ang lahat sa harap ng reyna. Hindi natutuwa si Mandible na malaman na isang trabahador ang sumayaw sa kanyang kasintahan, kaya inutusan niya na dakpin si Z. Humingi siya ng tulong kay Bala, ngunit inakusahan siya ng general na dinudukot niya ang prinsesa. Hindi makahanap ng ibang paraan si Z at nagpas siyang gamitin si Bala bilang hostage. Pero nanlaban ang prinsesa at nadulas siya sa trash hole kasama si Z. Ngayon ay nagmamadaling hulihin sila ng mga gwardya, nang may biglang lumitaw na isang malaking magnifying glass mula sa itaas, at nagsimulang sunugin ang mga insekto. Namatay ang mga gwardya, ngunit nagtagumpay sina Z at Bala na makatakas. Dito ay sinisisi ni Bala ang lahat kay Z. Nagpunta siya sa bar para lang magsaya at hindi kailanman nagkaroon ng interes sa mga manggagawang langgam. Nagalit dito si Z at nagsisisi na umibig siya sa isang makasariling prinsesa tulad ni Bala. Ayaw niyang masangkot sa panibagong gulo at nagpas siyang maglakbay patungo sa Insectopia. Pinagtatawanan siya ni Bala pero napagtanto niya ang panganib sa paligid, kaya sinundan niya si Z, sila'y nakarating sa lawa at uminom ng tubig. Ang kawawang mga langgam ay na-stuck sa isang patak ng tubig, ngunit pagkatapos na makaligtas ay kumuha siya ng dahon at inanyayahan si Bala na sumakay hanggang sa makarating sa kabilang panig.
Ipinangako ni Z na ibabalik niya ang prinsesa sa palasyo kung hindi nila mahanap ang Insectopia. Naisip niya na wala namang mawawala sa kanya, dahil maaari siyang maging reyna at manganak tuwing 10 segundo o makipagsapalaran kasama si Z. Tiyak na ang huli ay isang mas mahusay na pagpipilian. Samantala sa kolonya ng langgam, kumalat ang balita tungkol kay Z sa iba't ibang bersyon. Ang personal na nakakakilala sa kanya ay sina Azteca at Weaver. Sinasabi nila sa lahat na si Z ay isang bayani at isang manggagawang katulad nila, na nangahas na gumawa ng kakaiba at hindi kailangang gawin ang anumang inuutos sa kanya. Nag-trigger ito ng revolusyon sa buong paligid. Ang mga manggagawa ay naghimagsik laban sa kanilang supervisor at si Z ang kanilang pinuno. Alam ni Mandible kung paano hawakan ang anumang bagay na darating sa kanya. Kaya idineklara niya si Z, na isang makasariling langgam na tumakas at kumidnap sa kawawang prinsesa. Ang manggagawang langgam ay dapat tumutok sa ibinigay na proyekto. Kapag nakumpleto na ito, magkakaroon sila ng mas maraming pagkain at bakasyon. Ang mga inosenteng langgam ay madaling nakumbinsi, at hindi sila kasing creative ni Z. Samantalang tinawid na nila Bala at Z ang lawa, at narating ang picnic point ng tao. Matapos makita ang mga pagkain, ay ipinapalagay nila na ito na ang Insectopia na kanilang narinig. Dito ay hindi maalis ni Z ang plastic sa sandwich at humingi ng tulong sa mga putakti na lumilipad. Naawa sa kanila ang mag-asawang insekto at pumayag na bigyan sila ng pagkain. Pero bago pa nila ito magawa, ay hinampas sila ng isang tao gamit ang fly swatter. Ang babaeng putakti ay agad na namatay sa lugar, habang ang mga langgam ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Dito ay tinapakan sila ng tao at si Bala ay naipit sa isang chewing gum. Ngayon ay nagmamadaling iligtas ni Z ang prinsesa at kumapit siya sa sintas ng sapatos. Ngunit hindi nagtagal ay nadikit din siya kasama si Bala. Tinanggal naman ng tao ang gum gamit ang isang barya at itinapon ito sa basurahan. Lumipat ang eksena sa kolonyal, kung saan ay binubugbog si Weaver ng general. Pinapaamin siya kung nasan si Z pero wala siyang idea kung nasaan na ito, ngunit bigla na lang naisip na baka pinuntahan ni Z ang Insectopia, dahil palagi niya itong pinag-uusapan. Pinagtatawanan ng ibang mga sundalo ang ideyang iyon, ngunit hindi si Mandible. Alam niyang totoo ang lugar at baka nahanap na ito ni Z. Ito ay ang basurahan, ang lugar na puno ng pagkain para sa mga insekto. Habang sina Z at Bala ay nag-e-enjoy sa pinakamagandang oras ng kanilang buhay, at kumakain ng iba't ibang uri ng pagkain. Pagsapit ng gabi, nakaupo sila sa tabi ng apoy kasama ang iba pang mga insekto. Nagpapasalamat si Bala kay Z sa paglabas sa kanya sa kolonya. Hindi niya alam ang problemang pinagdadaanan ng mga manggagawa at ng mga sundalo. Talagang hinahangaan niya si Z at nahuhulog na ang loob niya sa kanya. Maghahalikan na sana sila, pero nag-ambala sila ng ibang mga insekto. Dahil pinakuha nila si Z ng kahoy. Habang naghahanap siya ng panggatong, dumating doon si Cutter at dinala ang prinsesa pabalik sa kolonya. Sa kabutihang palad, nakitang muli ni Z ang putakti at humingi siya ng tulong. Habang dinadala si Bala kay Mandible, ikinulong niya ito at ipinagpatuloy ang kanyang plano. Samantala, dumating si Z para iligtas ang prinsesa. Buti na lang ay hindi siya nakilala ng mga gwardiya at madali siyang nakapasok. Pagkatapos ay umakyat siya sa mga bintana at narating kung nasaan si Bala. Matapos nilang tingnan ang plano ni Mandible, napagtanto nila ang kanyang masamang balak, nais niyang lunurin ang lahat ng manggagawang langgam, at magsimula ng bagong kolonya kasama ang mga sundalo. Ang lagusan na inutos niyang hukayin ay patungo pala sa lawa. Iniutos din ng general na harangan ang lahat ng daanan para hindi makatakas ang lahat ng manggagawang langgam kasama ang reyna. Habang pumunta si Bala sa reyna upang sabihin ang lahat, at si Z naman ay nagmamadaling puntahan ang mga naghuhukay para pigilan ito. Pero ang supervisor ay hindi naniniwala sa kanya at nagsimulang umagos ang tubig sa loob. Ang mga langgam ay tumatakbo para sa kanilang buhay at nagtitipon sa paligid ng reyna. Dito ay nagsalita si Z at tiniyak sa lahat na may pagkakataon pa rin silang maligtas. Kailangan lang nilang bumuo ng isang hagdan ng langgam, upang lumabas mula sa itaas. Kaya lahat sila ay nagsimulang magtipon at bumuo ng isang malaking tumpok, ngayon ay nagawa ni Z na makarating sa taas at makagawa ng butas.
Nakita siya ni Mandible, hindi makapaniwala na ito ang mga manggagawang langgam na itinuring niyang mahina at walang silbi. Gusto pa rin niyang patayin ang mga ito, ngunit tumutol na si Cutter. Nagsisisi siya sa pagsunod sa mga utos, at ngayon ay gusto niyang gawin ang sa tingin niya ay tama sa kanya. Hinila ng mga sundalo ang lahat ng mga langgam, pero itinulak ng general si Z at nahulog ito sa tubig. Lumipad naman si Cutter para iligtas siya at dinala si Z sa itaas, samantalang tumigil siya sa paghinga, at ang lahat ay nalulungkot sa pagkawala ng kanilang tunay na bayani. Ngunit hindi handang tanggapin ito ni Bala kaya binigyan niya ng CPR si Z, na nakakagulat na nagising ito, at ngayon ang lahat ay naging masaya na umaasa sa isang mas magandang kinabukasan. Maaaring nakatira na naman si Z sa isang katulad na kolonya, pero sa pagkakataong ito ay siya na mismo ang pumili nito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.